So mga ka-defenders, nagbabalik tayo para sa isang kwento para sa bayan. My name is Sidebricks. So panoorin natin to. Ito. Panoorin natin. Okay? Ito yung problemang ginawa ng gobyerno natin. Yung mismong gobyerno natin na nagpatupad ng paniningil sa Meralco nang hindi man lang tayo i-inform. Kahit yung mismong Meralco, hindi rin nagbigay sa atin ng info about sa dagdag singil na sinasabi ng Meralco, lahat yun is utos ng gobyerno. So ito yung maliwanag na sa buwatan ng mga oligarchs at ng gobyerno. So bakit ba ito ginagawa ng gobyerno? Kasi isa sa mga dahilan kung bakit nila ginagawa yan, kasi unang-una, wala na tayong pondo. This 2026, wala na tayong pondo. Kung nagtataka kayo, di ba, paano natin nasabing wala tayong pondo? Di ba nga, mayroon tayong problema sa kinakaharap sa crisis na langis. Kaya hindi mapababa ng gobyerno yung presyo ng langis kasi nga, wala na tayong pera na pang-subsidy. So, ganoon lang kasimple yun. So, eto, panibagong dagok na naman sa ating mamamayan. Simpleng, sa madaling salita is gatasan na naman tayo ng gobyerno. So, di ba? Eto sinasabi ni ate. Panoorin niyo yung sinasabi ni ate. Tingnan niyo yung dalawang electric fan namin. Puro disipet, dalawang electric fan. Etong TV namin, 3 taon na tong sira. Kali eto lang ang malakas na kuryente sa amin. Etong electric fan na to. Ngayon, tignan niyo ilan ang anak ko. 5 ang anak ko. 5 ang anak ko. Ang binabayaran ko ng dating kuryente, 700. 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ngayon, kung umabot man ng 2,000, ibig sabihin 3 buwan to pag inabot ng 2,000. Ayan, eto, binayaran ko na. Binayaran ko na yung kuryente namin. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, ha? Hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin. Para mag-bill kayo sa amin ng 7,000. Saan namin kukunin itong 7,000 na to? Ha? Paano ba? Gumagawa kayo ng mga programa ninyo, tapos kami ang hinahayaan nyo magbayad. Anong kala nyo sa amin na sasakupan nyo? Nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito para bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Ayan ang bill, 7,000 yung bill. Samantalang 700 lang yung binabayaran ko buwan-buwan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo, kakabayad ko lang. Ayan, kakabayad ko lang nung 1 linggo, ha? 2,000 yan. Nag-balance ako ng 600, bali 1 buwan lang. Hindi para paabutin nyo ng ganito kalaki. 7,000 yung bill namin. Ha? Paano na lang kami? Paano na lang mga anak ko? Hindi nakakain? Di ba? Napakahirap nung para sa isang nanay na ganun kalaki yung babayaran mong kuryente. Can you imagine 7,000? Yung dating 700, naging 7,000. So hindi naman tayo sure kung talagang totoo yun, ha. Sa akin lang, inaano ko lang to kung kasi mahirap naman yung, di ba? Malay mo may gumagawa lang ng Pero sa ganung klaseng sitwasyon, hindi na usapin doon yung gaano kalaki yung naging bill ni nanay, kundi yung pagmamanipula ng mga oligarko at ng gobyerno para gatasan yung mismong mamamayan niya. Illegal yan. Dapat meron magsampa sa Supreme Court para ipatigil yung paniningil na yan kasi talagang napakalinaw na sa buwatan ng oligarchs at ng gobyerno. Ganun lang kasimple yun. So bakit ba ginagawa ng gobyerno yan? Hindi yan dahil ginagawa nila dahil sa 4Ps. No. Ang 4Ps, meron ng sariling pondo yan. Nakakatanggap yan sila buwan-buwan. Diba? At yung mga senior citizen, nakakatanggap din yan sila buwan-buwan. Yung iba galing sa mga municipal, sa mga city, nakakatanggap din yan sila. So ano bang kailangan ng gobyerno para sa 4Ps? At saka sa mga senior? Dahilan lang yan para hindi tayo magreklamo. Pero ang totoo, ginagawa tayong gatasan ng gobyerno. So bakit hindi nila sinabi nung una pa lang na maniningil sila ng ganyan? Diba? Sinurpresa nila tayo kung kailan di ba? Nung maraming umangal, saan sila naglabas ngayon na kagustuhan ng gobyerno na maningil para gamitin sa 4Ps at saka sa Hindi gagamitin sa 4Ps yan. Gagamitin yung pera niya dahil wala na tayong pondo. Ganun lang kasimple yun. Ang gobyerno natin hindi marunong magpatakbo ng mismong gobyerno. Bara-bara. Hindi alam kung ano yung prioridad. Lahat ng sinasabi, iba yung ginagawa. Lahat ng sinasabi, puro pambobola lang, pambubudo lang. Pero wala talagang action para tulungan yung taong bayan. Lalo na ngayon, anong pakinabang yan sa taong bayan? Lalo na yung sa mga minimum wage earners. Anong pakinabang yan? Pasakit yan sa kanila. So di ko alam kung anong klaseng gobyerno to eh. Kaya dapat talaga meron na magsampa sa Supreme Court. Ako nananawagan ako sa mga NGO, sa mga political party.
kailangan magkaisa tayo dito pagdating dito. Kasi ito yung lantarang sa buhatan ng oligarchs at ng gobyerno. Dapat gumawa na kayo ng paraan, magsampa na kayo ng reklamo o kaso sa Supreme Court para matigil na yung paniningil na yan. Kasi pahirap yan sa mga may hirap. Hindi yan nakakatulong. Sinasabi lang nila na porpoise gagamitin at saka sa mga senior, hindi niya gagamitin dun. Gagamitin yan, yung pera na yan, dahil wala na tayong pondo. Yung loan na inaantay natin, hindi pa nare-release kasi ang alam ng inuutangan natin na talamak ang korupsyon sa atin. Sino magtitiwala? Di ba? O ano ba ginawa nila sa Bank of Korea? Umutang sila sa Bank of Korea para pondohan yung Panay Guimaras Bridge Project. Anong ginawa nila sa pera? Hindi nila ginamit. Nilagay nila sa unprogrammed appropriation fund. Di ba? Pagkasunod na taon, kinuha nila yung pondo ng PhilHealth para ipondo dun sa Panay Guimaras Bridge Project. Oh, so ano nangyari sa pera? Ayun, ginamit nila yung pera na nilagay nila sa unprogrammed fund, yung galing sa utang sa Bank of Korea, ginamit nila sa flood control na palpak. Na yun yung naging ugat ng corruption sa atin na napakalaking pera ng kaban ng bayan ang nawawala na halos estimated na sa 2 trilyon dahil sa kalokohan nila. So sa madaling salita, ang gobyerno natin hindi talaga marunong magpatakbo ng gobyerno. Kaya bara-bara yung galawan. Sino kawawa? Tayong taong bayan. Tayong mga maliliit. Tapos ang problema sa kanila, kapag nagsalita ka, kakasuhan ka about cyber libel. 'Di ba? Kagaya na lang ni Jason sa, 'di ba? Kasi nagpapalaganap daw ng fake news sa sakit ng presidente. Unang-una sila may kasalanan eh. Maliwanag sa batas, sa saligang batas na kailangan i-disclose ng presidente kung ano yung sakit niya ng mismong gobyerno. Hindi mo kailangan itago kasi nasa saligang batas yan. So ano nangyari sa mga Pilipino? Nag-i-speculate ngayon. Tapos kakasuhan nyo yung mga taong bayan nagsasalita sa kalokohan nyo. Tapos yung nagpapalaganap ng fake news na sinasabi na si Saldico na huli, o mismong presidente pa nag-announce. 'Di ba? Tapos yung taong nagsasalita, 'di ba? Para lang sa kanyang karapatan, huhulihin nyo.